Shushu, habang tumatagal, parang hindi na kita kilala. Hindi mo na ako kilala. Hindi na ako yung dating Shushu na laging nakayuko lang. Hindi na ako yung madaling tapakan at mapag-iwanan mo. Ako na ngayon ang nasa taas. At ikaw pa rin nasa pinakailalim ng lipunan. Kaya syempre, sa'yo ako'y naging ibang tao. Susha, mas magaling talaga si Shushu kaysa sa'yo. Kung ako sa'yo, matagal ko na inamin ang pagkakamali ko. Ano bang nagawa ko? Bakit ako hihingi ng tawad? Shushu, yung mga antas sa lipunan, ikaw na gumawa niyan. Kailan man hindi kita minamaliit. Susha, itigil mo na yung peke ugali mo. Ay nako, tama na. Magkaklase pa rin kayo. At bukod pa dyan, magkasama kayong lumaki sa ampunan. Dapat nagtutulungan kayo. Hindi kailangan gawin magulo ito. Minsan na nga lang tayo magkasama-sama ulit. Huwag na nating pag-usapan ng mga bagay na di masaya. Pasensya na po. Ito na pong alak para sa inyong VIP room. White Horse na alak. Vintage 1996 edition. Vintage pa mula 1996. Narinig ko na ang isang bote niya ay umaabot ng mahigit 10,000 dolyar. Ganito kamahal. At bumili pa ng 2 bote. Sino mang sobrang yaman? Kailangan pa bang itanong? Siyempre si Shushu yan. Alam niyo ba kung paano kanino ang alak? Para raw kay Miss Su. Miss Su? Hindi ba si Shushu rin yun? Totoo, si Shushu nga. Ito si Misu. Ilagay mo na lang sa harapan niya. Pero, sulit ang player ni Susha. Tama ang sinabi ni Teacher Zu. Dito sa grupo, may 2 sunga naman. Sino nga ba talagang binilhan? Nako, kailangan pa bang tanungin? Siyempre si Shushu yan. Tingnan yun si Susha. Mula ulo hanggang paa, amoy kahirapan. Kaya ba yung bumili ng White Horse na alak? Linyaw, hindi naman kita kailanman inapi. Bakit ang talino ng mga salita mo? Ang alak na ito, hindi naman talaga kong bumili. Sabi ko na nga ba? Shushu, ang bait mo talaga sa amin. Nagpa-reserve ka pa ng ganitong kamahal na alak. Pero, hindi naman ako nautos na maganda ng alak. 2 bote lang naman yan. Hindi naman sobrang espesyal. Buksan na natin para matikman na ng lahat. Teka lang. Pero, di mo pwedeng tikman ng alak. Ang ganitong klase ng alak, dapat i-enjoy ng mabuti. Palagay ko, wala ka namang kakayang tumikim ng ganito, hindi ba? Ang alak na ito ay hindi binili ni Miss Su. Inutusan ako ng manager namin ibigay kay Miss Su. Hindi ko po alam na sa loob ng kwartong ito, may 2 pala Miss Su. Kung sino talagang tatanggap nito, hindi ko ito pwedeng buksan. Ang Shenghe ay isa sa mga top hotel sa Shanghai. Narinig ko na nga kamakailan ay nakipag-partner pa sila sa group ng Shanghai. Kaya tsak mas lalapas lang nalago. Ang manager ng Shenghe nagpadala ng ganitong klaseng alak. Iyan ang pinakamataas na respeto. Sino bang may ganyang koneksyon? Sa tingin ninyo, para ba ito kay Sushu or kay Susha? Tingnan mo na lang, obvious na sa itsura, hindi ba? Bakit ka ba nag-aatubili? Tingnan mo si Shushu. Tunay na may aura na isang sosyal na babae. Bilisan mo na at buksan mo na yung alak. Ang oras ni Shushu, minuto lang halaga niyan. Napakatagal mo naman. Balak mo pa bang manatili sa trabaho mo? Baka gusto mo na lang siguro i-confirm mo muna. Susha, kailangan mo pa bang mapakatapang sa ganitong oras? Mga binibining Su, nalaman ko na pong totoo, ang alak na ito ay para kay... Sinasabi ko na sa'yo, tanging si Shushu lang karapat dapat sa ganong klase ng paggalang mula sa manager ng Shenghe. Ngayong malinaw na rin ang lahat. Pero dahil pinagtanggol mo siya, ikaw humingi ka rin ng tawad kay Shushu. Linyaw, huwag kang masyadong mapangapi. Nagkakamali kayong lahat. Kakatapos ka lang makipag-usap sa manager, ang 2 bote ng alak na ito ay para talaga kay binibining Susha. Imposible. Mukhang kasabot ka lang ni Susha dahil naman pinagtanggol kanya ng isang beses. Magsisinungaling ka na agad ng ganyang kalala. Alam mo bang kapalit ng pagsisinungaling mo? Matagal ko nang kilala si Susha. Ano bang connection meron siya para bigyan siya ng White Horse na alak? Susha, baka naman naiinggit ka lang dahil mas maganda ng buhay ko kaysa sa'yo. Kaya naman, nakipagkontraba ka sa waiter na to para lang gumawa ng palabas. Matagal nga na si Gosh yung binabayaran ano? Hindi ko nga siya kilala eh. Anong sabay kaming umaarte? Sushu, wala ka na bang ibang ginawa kundi ako sana ko nang walang basihan? Yung 20 taon natin pinagsamahan. Wala na ba talaga yun talaga sa'yo? Mr. Gu, isang malaking karangalan na makipag-collaborate sa inyo ngayon. May oras pa ba kayo? Gusto ko sanang ipasilip sa inyo ang aming hotel. Hindi na kailangan. Ako na lang ang iikot mag-isa. Sige po, Mr. Gu. Pinapatawag po kayo ng Zijin Hotel. Pumunta na raw kayo doon. Sige, mauna ka na doon. Sige po. Mr. Gu, maligayang pagkikipag-cooperate. Yung 20 taon nating pinagsamahan, wala na ba talaga kahit kaunting halaga sa'yo? Susha, mula sa ampunan, ikaw na sentro ng atensyon. Simula nang ipinaparamdam mo sa akin na para limos ang mga binigay mo, wala nang tunay na pagkakaibigan sa atin. Sabi nila, ang alak na yan ay bigyan ng manager ng hotel sa'yo. Hindi mo ba dapat ipaliwanag kung bakit niya ibinigay ito sa'yo? Hindi ko alam kung bakit ibinigay sa akin.
Hindi ba si Susha ay nagtatrabaho sa Chansey Group? Iyan ang pinakamalaking kumpanya sa Shanghai. Baka sa mga negosyo niya ay nakilala niya ang mga tao. Ganyan din sa tingin ko. Si Susha ay isang maliit na empleyado sa ilalim ng Chansey Group at bago lang siya nagtrabaho doon. Paano siya makikilala ng manager ng Shanghai? Manager, sa wakas dumating ka na. Pasensya na sa inyong lahat. Patawad talaga. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng malaking gulo dito. Siguradong hindi ko na matutulungan ang posisyon ko bilang deputy manager. Nakagulo pa ito sa manager ng Shanghai. Kaming mga ordinaryong tao, hindi namin naranasan ng ganitong klaseng eksena. Mukhang si Shushu at si Susha ay talagang hindi basta-basta. Ngayon nandito ng manager. Sabihin mo na, para kanino nga bang alak na ito? Pasensya na. Talaga pong nakaabala sa oras ninyo. Ang alak na ito ay ipinadala mismo ng presidente ng Chansey Group para kay Miss Susha. Nako, ang alak na ito. May presyo nga pero hindi basta-basta mabibili sa merkado. Kung hindi dahil lang sa mataas na posisyon ni Mr. Go, hindi ka mamibibigay ng mga bihirang alak sa mga bisita. Mas nagkakagulat na ang sinasabi ng presidente ng Chansey Group na si Go Mingzi ay ang aking boyfriend. Ano? Kayo? Kayo po ba ang girlfriend ni Mr. Go? Ang boyfriend ni Shushu ay si Go Mingzi. Ang lakas ng kapit mo, buti na lang at nagawa ko makisama kay Shushu. May connection ako sa pamilya ko, kaya magiging maganda rin ang buhay ko. Ang boyfriend ko, ang nagbigay sa iyo ng mamahaling alak na ito. Hindi ba't dapat mo kong bigyan ng paliwanag? Si Go Mingzi ay ang boyfriend mo? Oo. Matagal na kami. At sobrang mahal niya ako. Hindi ko lang sinabi sa'yo dahil ayokong magdagdag ng pressure sa'yo. Pero hindi ko akalain na ganito ka pala. Pati ba naman ang boyfriend ng best friend mo? Ako? Kung si Shushu at si Go Mingzi. Kung ganun, ako at siya nung gabi ngayon sa Zishan Hotel, sobrang kalokohan naman ito. Walang masabi? Bakit kaya ibinigay ni Mingzi sa'yo ang ganitong mahal na ala? At saka, magpo-propose na siya sa akin. Hindi ko paniniwalaan na gagawin niya yung paglabag sa tiwala ko. Kaya't may dahilan akong manghinala na ikaw ang akit sa kanya sa kumpanya. Si Susha, talagang walang kahihiyan. Nagiging kabit pa. Noong una, akala ko si Susha napakabait. Hindi ko akalain na siya pala ay marunong magwasak ng puso. Kung ako sa'yo, matagal ko na siyang pinagsasampal. Nung panahon ng pag-aaral, sinong nakakapansin nito? Noong mga panahon yon, kilala mo ang tao sa hitsura pero hindi mo kilala sa puso. Susha, paano mo nagawa isang bagay na walang moralidad? Talaga akong nadismaya sa'yo. Hindi! Wala akong ginawa. Mengza, pumunta ka ba para hanapin ako? Magkakilala ba kayo? Ano bang nangyayari? Mr. Gu, noong una, si Sushu at ako ay galing sa paring orphanage. Paglabas namin sa orphanage, pareho kaming ulila ni Susha. Magkasama kami simula pagkabata. Matagal ko na itinuturing siya na tayong pamilya ko. Pero, hindi ko iniisip na aakitin ko pala niya. At hindi siya nahihiyang magyabang sa reunion. Sabi niya na hindi ako kasing ganda niya. Sushishu, wala akong ginawa. Ngayon, puno ng kasinungalingan ng bibig mo. Kailan ka naging ganito? Kahit na ikaw, ang hindi ng bigigala sa pagkakaibigan, hinatak mo pang boyfriend ko. Sinabi ko na sa'yo, ang boyfriend ko si Mingzi. Pero ikaw, alam ko nangyari noong gabi ngayon, Susha. Tinataya mo bang iyong buhay? Nagawa mo bang magsumpa sa langit na wala kayo naging anumang malapit na ugnayan ng boyfriend ko? Nakita niya ang nangyari nung gabing yun sa sasakyan. Noong gabi ngayon, ako si Mr. Gu ay nakita sa Zishan Hotel. Susha, ang kapal ng mukha mo. Kahit si Mr. Gu ay isang mataas na tao, marami ang gustong magustuhan siya. Pero may girlfriend siya. At saka, ang girlfriend niya ay ang best friend mo. Pero gusto mo pa rin makialam. Talaga namang walang moralidad. Pinakamalapit ang mga third party sa mundo. Hindi ko akalain na may kaibigan pa akong ganito. Talaga namang malas. Susha, sige na, nagpapakumbaba na ako. Huwag mo nang gulin si Mingzi. Siya na lang aking natitirang pag-asa. Mula pagkabata, lagi mong kinukuha ang mga bagay ko. Ngayon ba, gusto mo na agawin ng boyfriend ko? Pakiusap. Magpapakumbaba ako. Bakit? Ayos lang ako. Salamat sa pag-alala, Mr. Go. Kanina, si Sushu ay parang nasusuka. Baka buntis siya. Shushu,
Hindi ko talaga alam na si Mr. Go ang boyfriend mo. Yung nangyari noong gabi ngayon, talagang aksidente lang. Plano ko sana ayusin ang lahat, pero hindi ko akala na alam mo. Pasensya na, hindi ko intensyon na saktan ka. Sa gabing yun, kung alam mo talaga na ganito ang nangyari, bakit ka nagpanggap na hindi mo alam? Diyos ko, nagkakaroon na ba ng pag-amin si Susha? Talaga bang siya third party? Paano ako nagkaroon ng estudyanteng ganito? Talaga namang malas ko. Susha, talagang nagkamali ako sa'yo. Ha, matagal ko na sinasabi, si Susha hindi mabuting tao. Tama na! Bengze, yung nangyari nung gabi ngayon, pwede bang huwag ng pag-uusapan? Pero, hindi ba't para kay Susha, handa mong iwan ang anak natin? Anong sinasabi mo? Bengze, buntis ako. Kakatapos ko lang malaman ngayon. Plano ko sana hanapan ng pagkakataon para sabihin sa'yo. Pero dahil sa nangyaring ito, kailangan ko nang sabihin. Susha, simula pa nung bata tayo, gusto mong agawin ng lahat. Kahit ngayon, sa harap ng lahat ng klase natin, gusto mo bang agawin ng boyfriend ko? Gusto mo bang anak ko lumaki na walang tatay? Kailangan mo bang maging ganun kalupi? Hindi ko to ginusto. Mr. Go! Mr. Go, yung video na nangyari sa Zijin Hotel ay napadala na. Mr. Go. Mr. Go, isang oras mo lang ngayon. May meeting ka pa. Baka gusto mong... Mr. Go. Susha, bakit ka ba kinakabahan? Wala naman. Kapag nilabas na ang video, katapusan ng career ko. Nung pangalawang araw na lumabas ako sa hotel, bakit wala ang footage nung unang gabi? Kayo lang ba ang may alam na mag-check ng mga surveillance? Paano ko naman papayagan ang ganitong panganib na mangyari? Sa video na to, may mga private information si Mr. Gu. Siguraduhin mong ma-edit ng ayos. Nasa card na to 200,000. Iyon na. Tandaan mo, napakatas ng posisyon ni Mr. Gu. Hindi pwedeng may kaisang dungis. Kung may mga bagay na hindi dapat ipalam sa iba, huwag itong hayang lumabas. Kung lumabas man, alam mo na siguro kung anong mangyayari. Hindi ba kahapon nga may isang babae na pumasok sa kwarto ni Mr. Go? Alam ko na. Ka na mag-alala. Ayusin ko ng maayos ang video na to. Hindi ito makakapekto sa pangalan ni Mr. Gu. Go, Mingze. Kapag nawala ang video, huwag mong asahan malalaman kung sino nakipagtalak sa'yo ng gabing yun. Mr. Gu, ang surveillance video ng hotel, may limitasyon ng pag-save ng content dito. Yung mga video nung nakaraang 2 buwan ay tinanggal na. Wala nang record. Si Gu Mingze ay kasinta ni Shushu. Kung ang mga nangyari ng gabing yun ay mailabas, walang magiging magandang epekto. Dahil wala doon ang video, hayaan na itong maging sanglihim. Hindi ako kabit. Hindi ako nagkialam sa relasyon ng iba. Tama ang aking ginagalawan at wala akong ginawang masama. Shushu, hindi kita kailanman sinaktan. Hindi ko ginawa noon at hindi ko gagawin ngayon. Kayong lahat, may kailangan akong asikasuhin. Aalis na ako. Ay nako. Diyos ko. Ano ba itong kakaibang kwento? Umiinom ako ng sobra, tapos nakatulog ko sa boss ko. Tapos ang boss ko ay kasinta ng best friend ko. Paano ako makapunta sa trabaho bukas? Hello? Hello, Mr. Gu. May sakit ako. Gusto ko sana mag-leave ng ilang araw. Gaano ba katagal? Kailan ka ba babalik sa trabaho mo? 2 araw sapat na. Sige, magpahinga ka muna ng maayos. Salamat. Salamat, Mr. Gu. Malungkot na manggagawa. Pati sa pag-leave, kailangan pa mag-isip na mabuti. Bakit parang lagi ako nahihilo? Hindi kaya, buntis ako? Hindi pwede. Ayos lang. Ito ang trabaho ko. Walang nakakahiya. Hindi ko kayang gawin ito. Secretary Su, anong ginagawa mo dito? Assistant Chen, may kailangan akong sabihin. Gusto ko sana humingi ng tulong sa'yo. Ito, ang mga dokumentong pinapagawa sa akin ni Mr. Gu. Nagawa ko na po. Pwede mo bang dalhin at ibigay sa kanya? Walang problema.
Pero Secretary Sue, may lang trabaho na kailangan mong direktang makipag-ugnayan kay Mr. Gu. Kapag ako nagpasa ng mga dokumentong ito at may problema, pareho tayong malilito. Tama ka. Sige, ako na lang pupunta at maghahatid. Salamat sa tulong, Assistant Chen. Master Gu, narito na pong mga dokumento. Pakibasa po. Ilagay mo lang dyan sa mesa. Medyo okay na bang sipon mo? Mas okay na po ako. Salamat po sa pag-alala, Mr. Gu. Sige po, magtrabaho na po kayo. Ako'y lalabas na. So, Shasha, pumunta ka na naman sa CR? Pero hindi ko mailabas. Di ko alam. Nahihilo na siguro ako. O siguro masama lang ang tiyan ko. Pupunta ko sa butika para bumili ng gamot. kumain ka muna ng kaunting dalandan. Hindi ko alam kung kumakain ka ng maasim. Walang problema. Kasulukuyan ko lang gustong kumain ng maasim. Gusto mong magsukat kumain ng maasim? Hindi kaya buntis ka? Hindi naman. Hindi ako buntis. Imposible naman. Wala nga akong boyfriend. Hindi naman siguro. Wala pa ngang boyfriend si Shasha. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nagbibiro lang. Pero Shasha, kailangan mo magpa-check up. Dapat mong bigyan pa sila ng problema sa tiyan. Naintindihan ko na. Salamat. Sige, magtrabaho na kayo. Hindi. Isang beses lang yun. Bakit kaya ganito? Doctor, Miss Sue, tama ba? Miss Sue, congratulations. Buntis ka. ano? Ako? Buntis ako? Hindi ka pwede magkamali. Ayon sa report, 8 weeks na. Diyos ko, bakit mo ko pinaglalaruan ng ganito kalaking biro? Sige. Salamat, Doctor. Mengze. Sa wakas, meron na tayong sariling anak. Si Mr. Gu, siya bang sumama kay Shushu para magpa-check up? Napakaganda ng relasyon nila. Bakit ko na may papanganak ang batang ito? Yung taong yan, bakit parang kamukha ni Susha? Bakit siya nandito? Mengze, marami kang ginagawa sa kumpanya, pero kailangan mo ba talagang samahan ako? Ako na lang gagawa nito. Ayokong sayangin ang oras mo. Sige, tawagan mo na lang ako. Doctor, bala ko sana'y palaglag ang bata. Pero Miss Sue, ayon sa resulta ng pagsusuri, mas manipis kaysa sa normal ang lining ng matris mo. Kapag pinalaglag mo ang batang ito, hindi ka na mabuntis ulit. Ano? Pag-isipan mo ng mabuti. At kung unang anak pa lang at papalaglag mo na, makakasama rin ito sa katawan mo. Bilang isang doktor, iminimungkahi ko na ituloy mo na lang ang pagbubuntis. Naiintindihan ko po. Salamat, Doctor. Marahil, ito na tinakda ng tadhana. Pasensya ka na, baby. Si Mama ay makasariling piniling panatilihin ka. Doctor, yung babae nakakalabas lang, kaibigan ko siya. Gusto ko sanang malaman kung buntis pa siya. Pasensya na po, hindi kami maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa pasyente. Ang kaibigan ko na buntis nang hindi pa kasal. Natatakot ako na baka may gawin siya na labis hindi naaayon. Hindi mo dapat hayan ng pasyente nang gumagawa ng gusto niya. Tama ka. Buntis nga siya, pakiusap. Ikayatin mo siyang alagaan ng bata. Susha, totoo bang buntis ka talaga? Hindi ko hahayang isilang mong batang ito. Akala ko, ang nangyari nung gabing iyon ay matatapos na lang doon. Pero hindi ko inaakala na mabubuntis ako. Lalo na ngayong buntis ako, hindi ako maaaring manatili sa Chanzay, lalong magiging magulang lahat kay Gumingzay. Magbilang tayo. May ilang libong iwan pa ako sa bangko. Mga ilang libo pa.
Dapat sapat ito para makatawid pa ako na ilang panahon. Pero, kapag umalis ako sa Chenzay, malamang hindi na ako magkakahanap ng ganitong kataas na sahod. Bukod pa dyan, kapag nanganak ako, malaking gastos din yon. Kung hindi ako magbibiteo. Ano bang iniisip mong Susha? Si Guming si boyfriend ni Sushu. Ay, tama na nga. Maghanap na lang ng bagong trabaho. Salamat sa iyong aplikasyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ka tumutugma sa kinakailangang kwalifikasyon. Napakahusay ng iyong mga kwalifikasyon. Ngunit ang aming kumpanya, kailangan namin ng isang normal at malusog na tao. Ang hirap naman maghanap ng trabaho ngayon. Ano? Nagbabalak ka bang lumipat ng trabaho? Mr. Go, Hindi ka ba nakontento sa sweldo mo o masyadong napapagod ka na sa trabaho? total dalang araw ay magbibitaw rin ako. Mas mabuti na ngayon na lang akong umalis. Mr. Go, gusto kong mag-resign. Ikaw mismo ang pumili noon para maging sekretary ko. Ngayon na may kaunting pagsubok, gusto mo nang umatras agad? Kung magre-resign ka ngayon, mahihirapan ako maghanap ng kapalit. Sino ang mananagot sa magiging pagkawala sa kumpanya? Nauunawaan ko, Mr. Go. Huwag kayong mag-alala hanggat wala pang kapalit ng secretary. Hindi pa ako aalis. Mas mabuti kung ganun. Gumingze. May dahil akong hindi maiwasan kung bakit kailangan kong umalis habang hindi pa ako lubusing nasasangkot. Mas mabuting magkakaalis na agad. Secretary Sue, narinig ko kay Mr. Gu na magre-resign ka na daw. Pasensya na, Assistant Chen. Nakakaabala ba ako sa inyo? Hindi. Kung tungkol ito sa sweldo, paano kung gawin natin itong 100,000? Alam mo naman si Mr. Gu, napakataas ng pamantayan niya sa mga secretary. At ikaw ang sekretaryong pinakamatagal na nakasama niya. Hindi ito tungkol sa sahod. Salamat sa iyo, Assistant Chen. Kailangan ko talaga ngayon harapin ang mas mahalagang bagay. Kung ganun, alis muna ako. Ikaw rin, umuwi ka na ng maaga. Nagbabalak ka bang lumipat ng trabaho? Mr. Go, Hindi ka ba nakontento sa sweldo mo? O masyadong napapagod ka na sa trabaho? Mr. Go, gusto kong mag-resign. Gumingze, narinig kong nahihirap kang matulog kamakailan. Nakakatulong daw ang mainit na gatas. Hindi na kailangan. Umalis ka na. Pero, ang anak natin, gusto rin naman na makasama ang ama niya tuwing gabi. Bakit iba ang pabango mo kaysa nung dati? Nagpalit lang ako ng pabango. Kung ayaw mo, ibabalik ko yung dati. Wala akong pakialam sa pabango mo. Gumingze, ngayon may anak na tayo. Hindi mo pa ba ako kayang tanggapin? Huwag mong gamitin ang bata para pilitin ako. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng basta-basta pumasok sa kwarto ko. Pero ako ang magiging asawa mo. Habang buhay mo ba ako itataboy palayo? Tama na! Lumabas ka! Ang magiging tagapagmana ng pamilya ko ay manggagaling lang sa sinapupunan ko. Gumingze, Susha, kayo nang tulak sa akin dito. Hoy, Amy. Narinig ko kamakailan na nag-alala ka sa pagpasok ng anak mo sa preschool. Oo nga eh. Ayaw kong mahuli siya sa simula pa lang. Yung ibang bata, nasa international preschool na. Gusto ko rin siyang makapasok doon. Hindi lang sa lahat ng kailangang alalahanin, pati katawan mo nagbabago. Ay nako, tama na. Mas malaga pa rin kagandahan. Uy, yung iniinom mo, hindi naman ba yan yung tiyang pampapayat mo? Bawasan mo naman. Baby, kung ipapanganak ka ni mama, magagalit ka ba sa akin? Miss Sue, ano bang ibig mong sabihin dito? Sabihin mo kay Susha sa kumpanya ninyo na inumin ito at ang 200,000 sa car na ito ay magiging iyo. Miss, hindi ako magawa ng bagay na labag sa batas. Tsaka,
Wala naman akong sama ng kay Susha. Bakit ko siya sasaktan? Ito lang naman ay laxative para magtae siya. Pinakamatindi nang mapahiya siya. Hindi naman siya mamamatay. Siya nga pala, ayaw mong makapasok ang anak mo sa international preschool? Matutulungan kita dyan. Talaga? May sama ka ba ng love kay Susha? Bakit gusto mo siyang pabagsakin? Inagaw niya ang boyfriend ko. Sige na. Kapag nagawa mo na, sisigurin mong makapasok ang anak mo sa international preschool. Sige. Susha, kapag nawala ang anak mo, hindi mo nakwelan na maaagawan ng pwesto. Babantayan ko talaga siya na iinumin niya ito. Ingat po kayo. Si Susha naman, sa totoo lang, hindi naman siya mukhang tipo ng babaeng mag-aagaw ng nopyo ng iba. Talagang mahirap makilalang tunay na ugali ng tao. Susha, kung may dapat kang sisihin mo ang sarili mo dahil inagaw mong nobyo ng iba. Ginagawa ko lang tama para sa Susha. Shasha, magsisimula na ang meeting. Bilisan mo at dalhin mo ng mga dokumento. Sige, pupunta na ako. Bakit parang may kakaibang lasa ang tubig na to? Ito ang mga dokumentong kailangan para sa meeting. Mr. Go, ang hinihingi niyong files. Umupo ka. Dati kapag may meeting, si Sasha ay laging katabi ni Mr. Go. Bakit ngayon layo na niya? Huwag kang magkialam sa buhay ng boss. Gusto mo bang wala ng trabaho? Magsisimula tayo sa planning department. Sa palagay niyo ba, okay ang proposal niyo ngayon? Bakit para naging mas istrikto si Mr. Go bigla? Guni-guni mo lang. Palagi naman siyang seryoso eh. Sasha, ano nangyari sa'yo? Wala to. Sasha, dumudugo ka! Gumingze, anong ginagawa mo? Umalis muna kayong lahat. Akala ko balaki sa feedback niya para sumakit ang tiyan niya. Bakit tumudugo ng ganang si Susha? Kasalanan ng katawan niya, mahina siya. Anong kinalaman ko doon? Niloko mo ako? Hindi yun laxative. Ikaw ang naglagay ng gamot. Wala akong kinalaman dyan. Susha, wala nang anak mo. Hindi ka na makakahadlang sa landas ko patungo sa yaman at tagumpay. Susha, magpakatatag ka, Susha. Hindi siya pwedeng mapahamak. Huwag kayong mag-alala, Mr. Go. Gagawin namin ang lahat para mailigtas siya. Doctor, kumusta na siya? Huwag kayong mag-alala, Mr. Go. Nailigtas ang bata, pero nakainom siya ng pampalaglag. Pareho ang inatang bata ay nasa alanganin. Buntis siya? Oo. Kung hindi lang siya naipasok agad, baka hindi na mailigtas ang bata. Sige, naiintindihan ko po. Yung demonyetang yun, binigyan niya sa akin ay pampapalaglag pala. Gusto niya talaga ako ipakulong. Wala naman akong intensyon na saktan si Susha. Hindi pwede to. Kailangan kong managot siya. Mr. Go! Mr. Go! Kumusta ang bata? Mr. Go, nasaan ang anak ko? Ayos lang, walang nangyayari sa anak mo. Pasensya na, Mr. Go. Secretary Sue, kanino ang batang yan?
Siyempre sa boyfriend ko. Kailan ka nagkaroon ng boyfriend? Matagal na akong may boyfriend. Mr. Go, may problema ba ron? Wala naman sigurong kailangang i-report sa kumpanya, di ba? Nabuntis ka ng walang asawa? Sino siya? Sulit ba talaga siya para gawin niya to? Wala namang kinalaman kung sulit siya o hindi. Dahil ako yung nagdadalang taon ng anak niya, natural lang naman hintigan ako para sa kanya. Tungkol naman kung sino ang boyfriend ko, Mr. Go, wala naman sigurong kinalaman sa'yo ang bagay na ito. Hindi ba? Kung sino man ang boyfriend mo, wala na akong pakialam. Pero sa oras ng trabaho, uminom ka ng pampalaglag at muntik ka ng makunan. Kung seryoso kang panindigan ng batang yan, huwag kang basta-basta uminom ng gamot. Paano ako iinom ng pampalaglag? May naglagay ng gamot sa inumin ko. Gusto kong malaman kung sino talaga ang may gawa nito sa anak ko. Sandali lang, kung nagawa niyang lantaran ng maglagay ng gamot sa opisina, siguradong inedit na rin niya ang CCTV footage. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na to, ako nang bahala. Sobra ka na. Pinapainom mo ng pampalalag si Susha. Pwede mo namang hindi gawin yon, pero hindi pwedeng pagbintangan mo ako. Ni minsan hindi kita nakita. Ikaw! Gusto mo akong ilanglag gamit ang recording? Hindi ka pa hanap para sa kanyang laro. Sobrang sama ng ugali mo. Dapat noon pa lang, hindi na ako naniniwala sa'yo. Kung hindi dahil kay Mr. Go na siya nagdala kay Susha sa pinakamagaling na perbalong ospital, baka nagkakula ako ngayon dahil sa'yo. Ano? Ibig mong sabihin na iligtas ang lagi Susha? Tama. Hindi lang siya nailigtas at parang malusog mag-ina. Ikaw talagang masamang babae. Gusto mong gumawa ng masama? Susha. Kayong dalawa na anak mo sa tiyan, swerte talaga kayo at buhay pa. Susha, kayong dalawa ng anak mo, hindi na dapat mabubuhay pa. Kumusta na kondisyon niya? Mr. Go, ang kondisyon ni Miss Sue ay matatag naman. Lahat ng gamot para sa panggamot, kailangan ng pinakamaganda. Opo, Mr. Go. Mr. Go, bakit ka nandito? Nasaan ang boyfriend mo? Nasa ospital ka na nga. Ni hindi ka man lang inalagaan. Napaka-irresponsable naman niya. Bakit mo pa gusto mong anak para sa kanya? Ako, ang boyfriend ko kasi ay medyo abala. Miss Sue, napakatinong babae mo talaga. Ganyan mo ba talaga kamahal ang lalaking yan? Mr. Go, ito isang personal na bagay. Wala kang kinalaman dito. Akala mo ba interesado ako sa buhay pag-ibig mo? Ang concern ko lang, kung maaapektuhan ba ang trabaho mo? Mr. Go, hindi po maapekto ng trabaho ko. Maaari na po kayong umalis. Hello, Shengu. Mag-assign ka ng mapagkakatiwalaang tao para bantayan siya sa ospital. Susha. Alam mo kami na ni Gumingze. Pero ng lakas loob ka para akitin siya. Wala ka talagang kahihiyan. Kamakalan si Mr. Go ay malalang insomnia, kaya pinagpahanda kita ng mainit na gatas. Nakita mong ininom niya ito, di ba? Opo, mabuti. Pwede ka nang umalis. Go, Mingzay. Kung ganun, ayaw mong makitulog sa akin. Ngayon, mapipilitan lang kung gumamit ng paraan. Nakalimutan mo na bang sinabi ko sa'yo? Lumabas ka! Mingzay, bakit lagi kang malamig sa akin? Pero kay Susha, hindi ka naman ganyan. Bakit mo siya binanggit? Mingzay, tungkol sa pagbubuntis ni Susha. Alam ko na, magulo talagang personal niyang buhay. Hindi natin alam kung kaninong bata sa tiyan niya. Si Susha ay ang matalik mong kaibigan. Kahit abala siya, nagawa pa rin niyang bumili ng hearing aid para sa'yo. Bakit mo siya sinisiraan? Totoo lang naman ang sinasabi ko. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Lumaki kami magkasama ni Susha. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Ako ang nakakakilala sa kanya.
kung sino-sinong pang pinapasok niya. Kaya ako lumipat ng tirahan. Ah, tama nga pala. Magaling siyang mangakit ng tao. Kaya sana, huwag kang magpaloko sa kanya. Nakikipagtalak lang siya sa kung sino-sino at nabuntis pa. Hindi ba yan ang katibayan? Tumahimik ka! Hindi na ako muling maniniwala sa'yo! Malalaman mo rin ang totoo sa bandang huli. O anong klaseng tao siya? Nagsimula ng kumilos ang gamot. Guminze. Hindi ako naniniwala sa ilalim ng impluwensya ng droga. Kaya mo pa bang magtiis? Minze, anong nangyayari sa'yo? Lumabas ka! Minze, mukhang may mali sa'yo. Ano bang nangyayari sa'yo? Maaari kitang tulungan. Sa gatas. Ano bang nilagay mo doon? Mingze, gusto ko lang din makasama ka at palakasin ang relasyon. Balang araw, ang anak natin, magkakaroon siya ng masayang pamilya, di ba? Chushu, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob ka pang lagyan ng gamot. Mingze, wala rin akong magagawa. Sino ba nakutos sa'yo na palagi ka nalang ganito kalamig sa akin? Huwag mo nang tiisin pa. Sa oras na ito, tanging ako lamang makakatulong sa'yo. Susishu, ang katulad mo, mga babaeng may malalim na balak at tusong isip, hindi na kita lalapitan! Mingze! Mingze, mas gusto mo bang magtago? Ayaw mo ba talaga magkipag-ugnayan sa akin? Susha, kababae ka. Lahat ito'y dahil sa'yo. Sa pagitan namin ni Go Mingze, ikaw ay sumingit. Kung ganon, huwag mo kong sisihin kung magiging brutal ako. Nasaan ang boyfriend mo? Nasa ospital ka na nga. Ni hindi ka man lang inalagaan. Napaka-irresponsable naman niya. Bakit mo pa gusto manganak para sa kanya? Ako, ang boyfriend ko kasi ay medyo abala. Susha. Anong klaseng lalaki ba siya? At ganyan ka na lang magmahal sa kanya? Mr. Go, ang lahat ng mga empleyadong pumasok sa opisina nung araw na yon, kasama ng mga lugar na pinuntahan nila kamakailan, isa lang ang kahinahinala. Sino? Si Amy. Ito ang nangyari sa kanyang account. Isang araw bago nangyari ang insidente kay Secretary Su, may 200,000 yuan na hindi inaasahan sa kanyang account. Sa mga huling araw, patuloy siyang gumagawa ng paraan para sa anak niya makapasok sa isang international na kindergarten, kaya't nagsusubok siya makapasok. Ngayon nasa na siya? Nasa kumpanya siya. Tatawagin ko lang. Teka, puntahan mo at bilhan mo ako ng mga suplementong pwede sa mga buntis. Naiintindihan ko po, Mr. Go. Bilisan mo. Aalis na po ako. Ito ba'y para kay Miss Susie Shu? Nandito ako para palitan ng gamot ni Miss Susha. Sige, pumasok ka na. Bakit ganoon? Bakit kayong dumating ngayon? Susho, bakit ka nandito? Hindi ba tayo matagal ng magkaibigan? Mula pagkabata, magkasama na tayo at hindi naman kita sasaktan. Siyempre, pupuntahan kita. Okay lang ako. Wala na akong problema. Pero ang anak mo, hindi pa tapos ito para sa akin. Isang malaking bagay ito. Ito ay isang seryosong issue. Anong ibig mong sabihin? Susha, huwag mo akong gawing tanga. Alam ko ng lahat. Ang anak mo sa tiyan ay anak ni Gomenze. Gusto mo bang itago ito sa akin? Ipinagkait na lang ba ang bata para isilang? Shushu, hindi ko nasira ng relasyon ninyo ni Gomenze. Ang anak ko, tama na. Ayaw ko nang marinig mga palusot mo. Kung may mga hindi pa natapos na salita, iiwan mo na at iparating mo sa impyerno. Ikwento mo na lang sa anak mo. Wag! Wag mo satan ang anak ko! Shushu! Susha, ang tao ay namamatay para sa pera. Ang ibon naman ay namamatay para sa pagkain. Lahat ng ito ay ikaw mismo ang may kagagawan. Tingnan niyo ito. Nang araw ng meeting, si Susha ay biglang ng bleeding. Nabalitaan ko na may naglagay ng abortion ng gamot sa kanyang baso. Buntis pala si Susha. Mr. Go, wala akong alam tungkol dito. Wala akong kinalaman kay Susha. Wala akong pakialam. Isang araw bago nangyaring insidente kay Susha, biglang may 200,000 yuan na pumasok sa account mo at ang anak mo ay nakapasok sa international kindergarten nitong nakaraang araw. Akin ang pera na yun. Nag-iimbento ka pa ng dahilan?
Kung ayaw mong malaman ng mga tao, huwag mong gawin kung ano ang hindi mo gustong malaman. Talaga bang iniisip mo na perpekto ang mga ginawa mo? May mga pagkakataon ka pa makalusot. Dapat alam mo rin kung gaano kalakas ang posisyon ng legal team ng Tianze sa industriya. Mr. Go, inutusan lang ako. Noon, sinabi niya ng gamot na yun ay pampatay. Hindi ko alam na ang gamot na yun ay pang-abortion pala. Sinong nag-utos sa'yo? Lumalang talaga ni Susha. Magpadala ng doktor agad. Sige, pupuntahan ko agad. Bilis, ilabas mo siya. Nasaan si Miss Su?